magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagdalo at sana po masuportahan ninyo itong project namin ito. Ito Jaime, bagets na bagets ha? Parang medyo ang ganda ng energy mo today ha? Sino bang tumatanda? I love it. Tita Susan, Africa! Hi! Good afternoon everyone and thank you for your support. Maraming salamat at nandito po kayo ngayon. I'm just gonna joke. Uubuhin ka ba dito? Ay, hindi! Okay. Hindi. Okay, I love it. Okay. Direct Bobot Martis! Hello, maraming salamat pagpunta nyo rito ngayon gabi. Gabi na ba? At maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. At binabati ko lalo na yung mga nanonood sa atin ngayon sa live stream. Yes. Sa kayong lahat. Thank you, Direct. Romel Padilla! Magandang hapon po sa ating lahat at syempre sa ating mga nanonood sa live streaming at sa ating mga magagaling na bida at congrats no? Dahil sa screening kanina mukhang nagustuhan ng lahat. We wanna hear comments mamaya tungkol sa screening. Speaking of bida, simulan na natin ang pagbati mula kay Baron Geisler. Baron, anyong sa'yo? Ay, Korean ka na? Hindi mo Korean lang po. Good afternoon po sa inyo lahat. Sobrang happy ako na nandito po kayong lahat. Maraming salamat po sa pag-support. I'm thanking everyone in advance for supporting Blood vs. Duty. Thank you, Baron. And ako, napakaganda niya ngayon, Barbie Imperial. Thank you, MJ. Hi, everyone! Of course, maraming salamat po for being here sa ating mga press. Mga kaibigan, maraming salamat po sa suporta. And sa Team Online, hello po sa inyo. Okay, Bella Padilla, she's back in prime time! Ayan, babati din muna ako good afternoon at salamat sa lahat ng tumawid from the screening and to those who are joining us today, maraming salamat. We hope you enjoyed our screening today. Thank you. Thank you, Bella. Ito, hindi kayo love team, ha? Love team talaga kami. Love team kayo, Gerald and Richard! Magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa mga galing din po sa Trinoma sa screen. Marami pong salamat sa suporta. At nandito rin kayo. Alam po sa sitwasyon ng natin ngayon, hindi madali bumiyahe pero nandito kayo. And That's true. we are very blessed to have you. Kaya marami pong salamat. Thank you, Chard! Hi everyone, thank you for joining us this afternoon and to help us spread the news about this new show, Blood vs. Duty. Maraming salamat po sa press na sumama kanina at nanood ng screening. Sa lahat po ng online nanonood, magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you, Chard. Oo nga po, kanina, nagkaroon ng advanced screening. Ilang episodes? 3? 3 episodes ang napanood po kanina. Kamusta ang reaction? Is it your first time to see it also? Yeah, first time po Yes. namin napanood na buo. Honestly, kung anong napanood nyo, ganun din siya kahirap gawin sa totoong buhay. I was about to ask Yeah, you. it was very hard. Siyempre marami pong challenges, but you know, we built our own set. Bumiyaki po ako ng Zamboanga. Sila nag-shoot sila sa isang napakagandang port sa Zambales. That's right. And even with the storytelling, it's a very big challenge with everyone. Pero, you know, yun yung kagandahan dito sa JRD unit. We always find that, we always find a way para maging magandang proyekto. Alright. Tatanungin ko na kayo ng inyong mga characters, but before that, siguro I'll go to Dindo and Senon to share with us, in a nutshell and without spoiling too much, ano ba ang kwento ng Blood vs. Duty? Blood vs. Duty is about parang people who are supposed to be connected pero napaghihiwalay sila ng circumstances. At hindi lang sila basta napaghihiwalay, kundi somehow merong malaking ginagawa yung destiny, yung fate para paglabanin sila. But actually, it's just a way para ma-resolve yung maraming problema. Sorry, that's yun yung pinakamaliman. Pwede namin paliwanag without spoiling anything. Is this inspired by true events or a true story? Actually, kami naman sa JRB, lagi kami nag-take ng inspiration sa mga actual na nangyayari. Doon kami kumukuha ng mga inspiration, doon kami kumukuha ng narrative. And at the same time, di ba, meron tayong
recommendations or change, hopefully makatulong kahit paano. Para lang din yung audience, makita natin, hopefully yung sarili natin sa screen at makita natin yung problema natin at makagawa tayo ng solusyon. Okay, I'll go to Direct FM, Joy Enrico. Siguro sa POV ng director, baka pwede kayong mag-share what Blood versus Duty is all about. Kasi that's a POV of a writer, no? Direct. Pagka ako yung sumagot, masaspoil ko lahat eh. Gusto ko ikwento lahat. Sobrang exciting kasi. Paano ba? Ano ba yung safe? Well, to add lang dun po sa tanong mo kanina, MJ, kung inspired ko it's not, I don't think it was really inspired by a certain event or moment, pero may isa sa, galing sa screen kanina, nagpa-picture sa akin, and sinabi sa akin, taga Zamboanga po ako, and kung ano yung po yung napunod ko kanina, parang naranasan ko kasi yung Zamboanga siege. It's not based on that, but that's how realistic yung goal namin lahat from the directors to the creative team is gawin siya as realistic as possible. Kaya para i-comment sa akin kanina, kumaga naramdaman ko na ginawa namin, may ginawa kami tama. Nice, thanks, Jack. Direk, i-spoil ko talaga ito pag ako nang sumagot eh. Ganda, gusto ko na ikwento lahat eh. Pwede ko na ikwento lahat? Direk FM. Just like what Gerald said, we have consultants from Mindanao. Right after the preview kanina, lumapit yung isang advisor namin na consultant, and she's Muslim. And she was crying. And she was thinking, sabi niya, it's so beautiful. Yun ang ano niya, ang binitiwan niyang salita. Sabi ko, wala po ba yung iba nating mga kasamahan? Hindi sila nakarating kasi we have an imam who's guiding us also, and he was conducting some prayer sessions. Ako, I'd like to point out the research that the creative team did. For us, this is mga seniors na siguro, very reminiscent yung baril na 45 at saka yung Chris. Sa nakakaalam ng history, it will ring a bell sa kanila. Wala pong hindi isinulat na hindi well meant nung ginawa yung creative. Wow. If you read it, if you look back sa mga magulang natin pag tinanong mo, hindi ko pwedeng sabihin hindi totoo yung kwento kasi snippets, maraming bahagi ng kwento na yun pinagdaanan natin. Hanapin natin yung sarili natin doon. Sa title pa lang, Blood versus Duty. Itong bansa natin, pinapatakbo ng ang gobyerno natin, marami dyan nakaupo, isang sunod-sunod na lahi at pamilya. No? It is our way of, it is the content creators' vision is that we try to make people see what's going on around us. Open their eyes. Open the eyes. When you listen to the theme song, pakita natin sa kanila kung anong buhay meron tayo. Pag-isipan natin ng malalim, dapat ba tayong patakbuhin ng dinastiya? Dapat bang mauna ang interes ng mga pamilya natin o unahin natin yung interes ng bansa? Ano ba ang mas mahalaga? No? It might be too much for me to say all of these things, but while you will be entertained with the show, you also need to question and ask yourself, what can we do for this country? Siguro yun yung mas malalim na gustong sabihin. And that's the reason why JRB creates, galing po kami sa Sins of the Father. Right. Which also is a question on scam. It's corruption among people People against people, diba? Right. So, the unit is very much famous for social causes na ginagawa nila. And for us to be invited to work on this material, we take pride kasi para sa bayan kahit mahirap po. Kung sa lahat ng nakapanood, sabi nga ni Gerald, hindi ganun kadali. Kung gaano kahirap yung pinanood nyo, hindi kayo makahinga. Siguro 10 beses yung hirap na dinanas namin. Pero hindi kami makapagreklamo kasi napaka-meaningful yung sinulat ng
creative team. Kaya, yun po. Alright, thank you, Direct FM. Okay, before we go to the cast members and share your characters, let's call in first Miss Julianne R. Benitez on stage to join us. Miss JRB, join us na here on stage. Let's go. Join us. Alright. Miss JRB is joining us. At ako excited akong magkwento rin si Miss JRB later tungkol sa produksyong ito. Pero let's go and start the ball rolling sa mga characters. Tito Jaime, ano po inyong papel dito sa Blood versus Judy? Yes, ang papel ko po dito ay isang Muslim datu na medyo siya yung nag-aalaga, may responsibilidad sa isang komunidad, no? Ng mga mangingisda, basically, ang trabaho nila. At yun, hindi ko magsasabi na hindi tayo magkukwento. Pero may dadagdag ko lang kanina yung sinabi din ni Gerald, meron din lumapit sa akin kanina after the show na tiga Marawi naman. And sinabi niya na yung naranasan na sa Marawi parang ganun din. So in other words, it seems like, of course, sabi ko nga, nakipagkonsulta ako sa mga kaibigan ng Muslim kasi hindi pwedeng baka ako anong bawal, ano hindi bawal, di ba? Kailangan alaman natin yun. So yun, basically that's the story, no? It's a story of family, it's a story of love of country, it's a story of morality and law, bagay na bagay po sa nangyayari sa atin ngayon dito sa ating bansa. Napapanahon talaga. Tita Susan, thank you, Tito Jaime. Your role, please. Hi, MJ. As sabi nga ni Miss JRB, wala po akong sakit dito, MJ. Wala akong sakit. I know! I had to clarify. Pero ako ang nanggagamot ng sakit. Ako po, ang role ko po dito ay si Dr. Teresa Reyes. Ako po ang nanay ni Richard, ni Marcos, na masyado magpagmahal pero nagre-recover pa o hindi pa siya nakaka-recover sa trauma ng pagkawala ng kanyang isa pang anak. Yun po. Okay. Direct Bobot, what is your role here in Blood versus Judy? Ang role ko dito, parang magkaibigan kami ni Dato Roman. Ako naman si Omar, parang leader sa isang community ng mga Muslim dito sa Manila. Okay. So yun, parang magkaibigan kami. So mahirap talaga magkwento, pero mabilis ang istorya. Pero yun yung role ko. Pero Direct Bobot, like Tito Jaime, ka rin, parang consult your friends, parang ganyan, research. Oo. Tsaka nakaka-relate ako dito kasi back in the 70s, isa ako sa nag-entertain sa Sulu. 500 meters away yung laban. So parang ceasefire lang muna. Nasa foxhole yung mga sundalo, nag-show kami. Tapos there was a time na nagkagulo, sabay kami sakay ng helicopter. Talagang nagpauso kami para hindi kami tamaan. So, yeah, nakaka-relate ako. Ang dami kong inuwing bala ng kanya nung araw eh. First-hand experience. Yeah. Being in the middle of... Nandun ako sa Siit, sa Sibaluwin, sa Sulu. Kaya nakaka-relate ako dito. Marami akong kaibigang Muslim, kaya siyempre marami din akong kinausap. Bago nga ako magpunta rin, bago nga ako mag-taping, madalas ako sa Green Hills, ang dami kong kinakausap na Muslim, marami akong barkada. So yun okay. Thank you, Direct Bobot. Romel? Yes, ako po si Director Emil Azuelo dito. Ako ang head ng Special Investigations Division. At nasa ilalim ng mga kamay ko itong mga bida. Si Bella, si Richard, and si Baron. Okay. Sa madalit salita, mabait ako sa kanila dito. Gagawin ni Director Azuelo yung lahat para lang mailigtas yung sarili niya.
Mabait ba yun? Well, panoorin niyo po. No? Maganda yung takbo niya kasi sa nangyayari ngayon na pag-uusapan niya tungkol sa gobyerno, sa nangyayari dito sa bayan natin. So ako bilang naging lingkod bayan na rin, ano? So I guess makikita natin dito na gagawin ng isang nagtatrabaho sa gobyerno ang lahat para lang mapanatili siya doon sa kanyang kinalalagyan at makamtan, manasap lahat yung biyaya ng manggagaling sa gobyerno. So maganda po, napakagandang character. And binabati ko rin po pala ang aking mga kapwa Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil itong palabas na to ay maraming maipapakita na matagal nang inaabangan ng mga kapwa naming Muslim. Dahil madalas na ilalagay sa hindi magandang katayuan yung mga kababayan nating Muslim dahil kulang po sa impormasyon. Kaya sa palabas na ito, palagay ko ay maraming maipapakita na karagdagang kaalaman pagdating po sa ating mga kapatid na Muslim. Alright. Thank you, Roman. Maraming salamat. Let's go to Baron this time. Baron, ano ang role mo dito? Oh yeah, ako si SPO4 Felix Domingo. Masasabi ko lang short and sweet. Kumbaga ako yung posporo na magsisimula ng gulo. Ako yung dahilan kung isa sa mga dahilan kung bakit magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Okay. Ikaw ang conflict starter, ha? Fire starter. Alright, thanks Baron. Barbie, what's your role? I play the role of Jamila. Si Jamila po ay isang Muslim din. Kapatid niya po si Jalil, which is si Gerald, and anak din po ako ni Datu Raman. Si Jamila po ay isang napakabuting anak at kapatid. Mapagmahal siya, lalo po sa mga bata. Tinuturuan niya yung mga bata, ginagamot niya kung sino yung may sakit or yung may sugat sa community. Alright, thank you Barbie. Bella. Ayan, ako naman ay play Agent Lara Reyes. So, boss ako dito ni Richard. Muntik na maging Lara Croft, ha? Muntik na. Muntik sa na. mga ibang eksena, papunta na doon. Nakita ko kasi yung mga eksena mo nung bumisita ka sa Zambales. Iba ka rin, ha? Oo, sumakit yung tuhod ko doon. Oo. So yun, I play Agent Lara Reyes. She's a very straight arrow, sometimes too straight. So, she follows rules. Yung minsan nga to a fault na. Yung parang sobrang siyang by the book na kung sa blood versus duty, nasa duty side ako. So, what will she give up naman to I guess, protect her duty for the country? So right now, I guess we'll all see that unfold together. I think all our characters here are very beautiful kasi lahat kami, at some point in the show, we will always have choices. Yun nga, kung blood versus duty. Right now, my character's still on the duty side. Thank you, Bella. Chart, ikaw, are you the blood or are you the Judy? Dito, attend your character. Versus. Hindi. I play Agent Marcus Reyes. I think nasa, well, a little bit of blood, a little bit of duty si Marcus dito, but he's really obsessed with his duty as of this moment in the storyline. He's an agent. He's very passionate and obsessive with solving crimes and also helping his country, helping his men. And bigla na lang siya napunta sa isang sitwasyon ngayon na kung saan kinakailangan niyang isolve ang sitwasyon na to kahit ano pang kapalit. So, yun. Sa malalaman niyo, mahirap magkwento pero direct, ikaw na lang. Okay, thank you, Chart. Thank you. Je, ikaw naman. Ako po si Jalil Abubakar, isang Moro na taga Zamboanga, isang tausok na Muslim. May nangyari po sa community namin ng mga Muslim na hindi maganda. And sa pilitan, kailangan pong ay lumaban at protektahan ang mga kapang Muslim ko. And
So, week 1 pa lang, kaya hindi po talaga pwedeng palampasin. From day 1, kailangan talaga panoorin because we promise you sobrang jam-packed at napakalalim po ng kwento. You know, we are taking on something very sensitive, pero we take it with full responsibility. Itong pagganap ko kay Jalil ay isa sa, kung hindi pinaka-dream role ko because bata pa lang, taga Mindanao kasi ako, so it's very close to my heart. Fun fact, yung character ko is named after my assistant na isang Maranao na Muslim na si Jalil. It just shows how close the JRB family and production is kasi talagang kilala rin nila si Jalil and they named him after him. Nag-start kami ng taping, sumakto pa sa buwan ng Ramadan. And sinabayan ko rin siya, nag-fasting na rin ako. And yeah, like I said, we're taking on a very sensitive topic, pero sobrang minsan nga naging medyo makulit na rin ako sa creatives kasi you know, I've been very exposed sa Muslim, sa kultura ng Muslim, bata pa lang ako. And I'm super thankful na sobrang collaborative and they really accept my vision and it's a family. Maniwala ka MJ, kung ano yung pa dito hindi maging ganun kaganda kung hindi kami isang pamilya dito at naniniwala sa isa't isa. Alright, thank you, Jay. This time I go to Miss Julian. No, JRB kasi, kinakwento lang nila kanina gano'n ka-sensitive, gano'n kahirap, i-mount ito, you know, the amount of research that the creatives did to executing it with their stunts director and our other directors. Ano yung mga significant challenges that you had to face at paano na-overcome ng production? Name one, ako madami daw, pero at least one. Hey, Julian. Well, the first, ang pinaka-challenge is yung how to, mount and execute that very difficult script. Diba? No, first time to read it, parang paano to? Ang laki, ang gastos. Parang yan ata pinakamalaking challenge yung gastos. Yeah. And also, diba, the second is yung, at the time, meron kaming deadline, right? Diba, may deadline tayo, mas maaga pa dapat. So, paano namin papaabutin? So, ibang atake, we had to, simultaneous ang mga units in order to, meet the deadline. And, syempre, isa pa uling challenge, ako pati na naman challenge, is yung pag-ano ba na like, diba, Direct FM is our main unit director, and syempre itatahe yan, paano namin i-shoot. Pero ang pinaka-challenging part is yung pagtatahe naman sa editing. Imagine stitching 3, materials from 3 units. That's very difficult. So, I really have to commend the editing team. Wow! Lagi ko na lang kinakomend ang production, the whole crew, and but this time, I want to, Our post-production team, yes. Ganun. So yun, and thankfully, di ba, na-survive namin lahat. Tama. Diba? Sabi nga ni Gerald, pamilya kayo talaga. And I saw that when I went to Zambales to shoot yung port scene ni Richard. I saw how collaborative sila, nila Erwin. Yes, Executing that shot. Yeah, it was a tough challenge when we were filming that port scene. It's part of the opening scene. Dapat nyo rin abangan yan. Yeah, but like what you said, we are family here. I think we built the bond through this, creating this obra, Blood versus Duty. And talagang, I think everybody brought their A game on this one. And we're very excited to showcase it sa audience natin. And yun nga, we're very thankful na ganun yung mentality ng unit. We're very thankful, spearheaded of course by Ms. JRB. Diba? And then the creative team, Sir Dindo, Sir Sinon, they're very collaborative. They guide us if we have questions, about the characters, the situations in the script and everything. May gano'n, parang nagtatanungan na parang, teka lang, parang ano to Yeah. Ganyan? Yeah, may mga ganyan. Pwede ba akong sumigil? Sige, go.
isa sa challenge yung yung working with itong cast na to. Klaruhin mo yan, Miss JRB. Hindi, ah. kasi very sila. Very collaborative. Okay. Very creative. Ito, lights lang. Ini-express nila kung ano yung... Yeah. Bella, lalo ka na. Writer ka. Hindi, in fairness naman. And we welcome that. Ako. Bella, go ahead. I mean, I've never written an action show, so I accept everything they give. So, kay Ms. JRB ako lagi nagme-message. Nagbabatuhan kami ng ideas. So, nung first taping day yan, nag-message ako, tama po ba kung ganito yung iniisip ko sa kanya? And then, sasagot si Ms. JRB. Or kahit ng training pa lang, nagpapadala ko ng videos na, Ms. JRB, tama ba kung gusto kong maglagay ng weapon na ganito? Para makadagdag sa character later on, and then sasagot si Ms. JRB. So, batuhan talaga siya. Nice. Kasi, syempre, you don't wanna step on toes also. Hindi dahil nakapagsulat ka na ng something, i-insert mo na lahat ng gusto mong gawin. Tama. So, yeah. Alright, thank you, Bella. Let's begin.